Ang pamilya ang ating tahanang binubuo ng pagmamahal, saya, disiplina at pagkakaisa. Ito ang huhubog sa atin hanggang sa tayo'y nasa hustong gulang na. Ngunit sa iba, ang pamilyang sana'y magsisilbing kanlungan nila ay kathang isip pala. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng isang masayang pamilya? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Nakatutok po lagi ang mga kaibigan at katrabaho ko sa programa ninyo. Mga avid listeners sila sa YouTube at Spotify. Nakikinig tuwing hindi matsyempohan ang live airing sa Barangay LS. Ako nga pala si Janessa, 33 years old na ngayon at tubong Laguna. Nagsimula naman po itong kwento ko 4 years ago. Lumaki ako sa hirap, Papa Dudut. Mula elementary hanggang high school ay kasama kami ng tatay ko sa pag-uuling sa bundok. Pumapasang kami ng mga kahoy na uulingin o kaya naman ay mga uling na mismong nakasako na. Dalawa lang kaming magkapatid pero naglayas ang kuya ko noong 18 years old pa lamang ako. Kaya kami na lamang ni nanay ang tanging naiwan sa poder ni tatay, Papa Dudut. Wala na rin akong naging balita sa kapatid ko mula nang umalis siya. Sa kasamaang palad ay pumanaw na ang aking ina noong 20 anyos pa lamang siya. Sakit sa puso ang kinamatay niya. Nagtapos ako sa kursong Bachelor of Elementary Education pero hindi pinalad na makapasa sa unang take ng licensure exam for teachers o yung tinatawag nilang LET. Kaya naghanap na lamang muna ako ng ibang trabaho. Naranasan kong magtrabaho bilang service crew sa isang fast food chain at naging sales lady sa mall hanggang sa matanggap ako bilang admin staff sa isang kumpanya sa Laguna. Sa kabila ng edad ko ay hindi ko pa rin magawang makapag-asawa dahil sa banta ng aking ama na lulumpuhin niya ang sino mang makakarelasyon ko. At alam ko rin na kayang-kaya nga niyang gawin yon. Naunawaan ko naman kung bakit siya naghihigpit pagdating sa akin dahil bukod sa babae ako, ay ako na lang din ang anak na kasama niya at maaasahan sa mga gastusin. 60 years old na kasi si tatay noong panahong yon at wala ring permanenteng trabaho. Nang ipagbawal na ang pag-uuling ay pa-extra na lamang siya sa kung ano-anong trabaho. Ang kaso'y hindi niya rin naman tinatagalan ang mga napapasukan niya. Nang magkaroon ako ng maayos na trabaho ay inasa na niya sa akin ang lahat-lahat. Doon na rin lumabas ang pagiging babaero at lasenggero niya, Papa Dudut. Dahil doon ay sinubukan kong mangupahan na lamang para makabukod na sa kanya. Minsan kasi nakikita ko pa mismo kung paano siya makipaglampungan sa mga babaeng inuuwi niya. Ang masakla pa, ang perang ginagamit niya ay galing sa pinaghirapan ko sa pagtatrabaho. Akala ko kapag umalis ako sa bahay ay matatahimik na ang buhay ko, Papa Dudut. Pero ganito ang nangyari. Wala akong pakialam. Sino nagsabi sa'yo umalis ka sa bahay, ha? Tay, magsalita ho kayo ng mahinahon. Nakakahiya po sa mga nakakarinig. Buti na lang wala dito yung caretaker kundi… Hindi ano? Huwag mo akong madaan-daan sa ganyan. Baka gusto mo sabay ko pang pilipitin ang legyo ng caretaker dito. Huwag naman ho kayong ganyan. Kung magwawala lang kayo rito, mas mabuting umuwi na lang kayo at doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Ba't ang yabang mo na?
Porke ba kumikita ka na ng sarili mong pera? Ha? Baka nakakalimutan mo kung saan nagsimula, Janessa. Ano ba kasing kinagagalit nyo? Di ba pabor din naman sa inyo nung umalis na ako sa atin? Wala nang makakaistorbo tuwing nag-uwi kayo ng babae ron. Pwes, walang aalis sa pamamahay ko hanggat hindi ko sinasabi. Tay naman, hindi na ako bata. Paano ho ako magkakaroon ng sarili kong pamilya kung lagi na lang akong nakadikit sa inyo? Hindi mo kailangan ng sariling pamilya. Sa tingin mo ba may magkakagusto sa isang tulad mo? Pambahay ka lang. Pasalamat ka nga't may tumanggap sa'yo sa trabaho kahit mahina yung kokote mo. Ang sakit niya namang magsalita. Parang hindi ko kayo tatay ah. Gusto ko lang namang maranasang bumukod at mamuhay ng mag-isa. Aba nagdedesisyon ka na mag-isa? Hoy, baka nakakalimutan mo. Lahat ng desisyon mo, dadaan muna sa akin. Ako na lang ang magulang na meron ka. Kung wala ako, wala ka ngayon dyan sa kinatatayuan mo. Nagsikap din ho ako, tay. Lalo na nung kailangan ko kayo pero hindi nyo naman ako tinulungan. Isusumbat mo talaga sa akin ngayon yan? Doon ka nga sa loob! Tay, huwag nyo naman ako itulak. Kakalad ka rin kita nang mawala yung yabang mo. Aray ko! Tay! Bitiwan niyo ako! Aray! Nasasaktan ako, tay! Yan! Diyan ka nababagay! Kasayig! Napakayabang mo anak lang naman kita! Hindi niyo naman ako kailangan saktan! Hindi ka masasaktan kung marunong ka sumunod. Kung sa tingin mo mas magaling ka na magdesisyon kaysa sa akin, pwes, tingin mo lang yon. Boba ka pa rin! Parehong-pareho kayo ng nanay mo! Huwag niyo na siyang idamay dito! Patay na nga yung tao eh! Huwag ka nang sumagot! Asikasuhin mo na yung pag-iempake ng mga gamit mo bago pa kita kalad ka rin palabas itong bested tinutuluyan mo! Ito na nga ho! Magpapaalam muna ako sa caretaker na alis na ako rito. Huwag ka na magpaalam! Bilisan mo na dyan! Para masimulan mo na akong asikasuhin sa bahay! Pero tay, hindi naman ho ako pwedeng basta-basta na lang umalis dito. Wisit! Bibilisan mo ba o ako pa mismo maglalagay ng mga gamit mo sa bag? Pasalamat ka nga't binibigyan pa kita ng oras para mag-impake. Abala pa sa akin itong pagsundo ko sa'yo, linti ka! Ito na nga ho, nag-e-empake na. Mabuti naman! Napakatagal mo kumilos! Dami mo kasi dada eh! Gano'n ba kahirap gawin yan? Saglit na lang ho to. Babalikan ko lang yung ibang gamit para makausap na rin yung caretaker dito. Wala akong paki sa mga balak mong gawin sa caretaker nito! Basta umuwi ka kayo sa bahay at tapos ang usapan! Papadudot sobrang sama ng loob ko sa ginawang yon ni tatay. Bukod kasi sa ipinahiya niya ako sa mga kapwa ko tenant noon, ay muli na naman niya akong pinagkaita ng kalayaan. Alam ko namang nasa hustong edad na ako para bumukod at mamuhay ng mag-isa. Mula nang bumalik ako sa poder ni tatay ay wala naman akong ibang narinig kundi ang masasakit na salita at kung ano-anong pang-iinsulto. Madalas pa niya akong napagbubuhatan ng kamay tuwing hindi ko napipigilang ipagtanggol ang sarili ko. Bukod sa pananakit ni tatay ay mas napapadalas na rin ang pag-inom niya sa bahay. Kasama ang kumpare niyang si Mang Lito. Tulad niya ay 60 anyos na rin po ito at parang hindi mabubuhay kung walang alak sa katawan. Wala rin po itong trabaho at umaasa lamang sa panganay na anak na si Rigel na isang high school teacher. Tulad ko ay breadwinner din si Rigel. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Suplado at may pagkapihikan siya sa babae kaya kahit magkapit-bahay lamang kami ay hindi kami formal na nagkakilala. Nakilala ko na lamang siya sa mga kwento ni Mang Lito tuwing nagiinuman sila ni tatay. Palagi kasing ibinibida ni Mang Lito ang mga achievement ni Rigel na siya namang ipinamumukha sa akin ni tatay dahil hindi ko naabot ang kahit na alin sa mga yon, papadudot. Tuwing hindi ko noon napipigilang makaramdam ng kaba tuwing nagiinuman sina tatay sa bahay dahil ganito ang mga nangyayari.
Ibang klase talaga tong lambanog dito sa atin. Ang sarap. Parang gusto ko nang gawing tubig eh. Baka ibig mong sabihin ibang klase yung sarap. Parang yung mga babae dun sa napuntahan nating KTV nung nakaraan. Konting kandong lang pinanggigigilan mo na agad. Ikaw talaga pare. Pero tama ka dun. Kung nakita mo lang sana yung inuwi ko rito nung minsan, ang puti at ang kinis. Kung yun ang asawain ko, ni hindi ko padadapuan sa lamok. Aba syempre ako rin. Pero kung sa ganda't kinis lang din naman, di na ako lalayo. Bakit? May natitipuhan ka na ba ng taga rito sa atin? Meron pare, pero mukhang hindi pwede. Sus! Anong di pwede? Hindi uso sa atin ang mga ganyang kaduwag pare. Hindi mo nauunawaan pare, pero hayaan na muna natin. Pasasaan ba't makukuha ko rin siya? O siya, bahala ka. Basta kapag nakuha mo na yung babaeng yan, sa akin mo una yung kwento ha. Teka, wala na pala tayong pulutan. Utusan ko muna si Janessa. Nako, baka natutulog na yung anak mo. Sus, hindi. Walang matutulog agad hindi tayo tapos mag-iinuman dito. Tingnan mo pare, parang asong susunod ka agad yun pag tinawag ko. Janessa! Janessa, halika nga rito! Pare, wag na. Hayaan mo nang magpahinga ang anak mo. Anong oras na rin? Oh, ayan na pala. Bakit ho, Tay? Oh, bakit nakabusangot ka? Baka gusto mong paputokin ko yung uso mo. Tay, kung may iuutos kayo, iutos nyo na. Maaga pa ako sa trabaho bukas. Umayos ka ha? Huwag mo akong pinapahiya rito. Nako, pagpasensya mo na kami, Janessa. Maglalambing lang sana tong tatay mo. Wala na kasi kaming pulutan. Pakisamahan mo na rin ang kape. Ayos lang ba? Sige ho, kukuha lang ako sa kusina. Pakihintay na lang. Masunurin naman yung anak mo, Gimo. Kaya wag mo nang sindakin. Kawawa naman kung mapupuyat pa dahil sa atin. Matagal-tagal pa tayong magiinuman. Yung anak ko ngang may trabaho bukas. Ayun, bulagta na sa kwarto niya. Kaya hindi ko na inabala. Mahalaga lang sa akin, hindi nakakalimot mag-abot. Alam mo na, di pwedeng walang alak tong katawan ko sa loob ng isang araw. Buti pa nga yung anak mo. Akala mo ba bilib na bilib ako dyan sa anak ko? Naku, malayong malayo tong aking sa anak mo. Mahina ito, bobang walang iya. Kung bakit ba kasi naging babae pa Nasa na nga ba yung panganay mo? Di ba't lalaki yun? Naku, lalaki nga. Wala naman dito. Wala rin kwenta. Hindi ko nga alam kung nasa ang lupalop na yun Malay ko ba kung buhay pa o patay na. Kapag ganyang wala namang pakialam sa akin, matik ng burado sa buhay ko. Ikaw talaga pare Anak mo pa rin naman yun. Sus, sino ba sila sa akala nila? Mga anak ko lang naman sila. Teka nga, ang tagal ng pulutan Hoy, Janessa! Natabunan ka na yata ng pulutan dyan sa kusina! Eto na ho. Naginit pa kasi ako ng tubig para sa kape nyo kaya natagalan. Ang bait mo talaga, Iya. Salamat ha. Baka gusto mong samahan kami rito ng tatay mo. Hindi na ho. Maaga pa ako bukas. Maiwan ko na kayo rito. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Basta pag tinawag kita, labas ka kagad ha. Naintindihan mo? Sige ho. Pare, may iba ako. Wala pa bang nanliligaw dyan sa anak mo? Maganda naman Saka na pag naiahaw niya na ako sa kahirapan. Labo mo naman pare. Teka, pwede bang makigamit muna ng banyo nyo? Naiihi na kasi ako. Sige lang. Alam mo naman kung nasan yung banyo. Mamumulutan mo na ako rito habang hinihintay ka. Papadudot pagkatapos ni Mang Lito gumamit ng banyo ay pasimple siyang sumilip sa kwarto kong natatabingan lang ng kurtina ang pintuan. Nasaktuhan pa niyang nagbibihis ako ng oras na yon kaya gano'n na lamang ang galit ko sa kanya. Pinagsabihan ko si Mang Lito sa ginawa niyang paninilip sa akin pero binulyawan lamang ako ng magaling kong ama at nauwi pa yon sa matinding pagtatalo. Dumating naman noon sa bahay ang anak ni Mang Lito na si Rigel
para sunduin ang ama niya nang malaman nitong nagkakagulo na sa amin. Taliwas sa ugali ng ama ay marespeto at kagalang-galang si Rigel, kaya agad ko siyang nakagaana ng loob. Hindi ko rin naman nakalain na sa ganong pagkakataon pa namin formal na makikilala ang isa't isa. Hindi niya kinukonsente ang ginawa ng tatay niya kaya hinayaan niya ako na pagbantaang itong ipapapulis. Sa susunod na gawin niya ulit ang bagay na yon. Pinagsabihan na rin niya ang ama at ipinamukha rito ang maling nagawa. Kaya naman tuwing nakikipag-inuman si Mang Lito kay tatay ay hindi na ito nagtatangkapang pumasok sa loob ng bahay namin. Doon na nga kami nagsimulang maging malapit ni Rigel sa isa't isa. Minsan ay nagkakasabay pa kami sa sakayan papasok sa trabaho at pag-uwi kaya nagkakaroon kami ng pagkakataong makapag-usap habang naglalakad. Makalipas naman ng ilang linggo ay tila nagkaroon ako ng pansamantalang kalayaan nang isama ni Mang Lito si tatay sa kabilang probinsya para magtrabaho. May ginagawa raw kasing pabahay doon at nangangailangan pa ng tao. Sa maikling panahon na wala si tatay ay tila ba gumaan ang buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ng panahong wala si tatay ay napapadalas na nga ang pagdalaw ni Rigel sa akin sa bahay. Aminado naman ako noon na unti-unti ko na rin na-appreciate ang mga effort niya para lamang mapalapit sa akin. Hindi rin naman ako gaanong kainosente para hindi ko mapuna na hindi lang pakikipagkaibigan ang intensyon niya. Nag-offer pa nga si Rigel na i-tutor ko yung isa sa mga estudyante niya para may extra income daw ako kung sakali. Tinanggap ko yon dahil kaya ko namang magturo. Si tatay lang talaga ang walang bilib sa akin, Papa Dudut. Lahat kasi ng gawin ko ay inuunahan niya kaagad ng pangiinsulto. Para sa tingin ng ibang tao ay siya pa rin ang mas magaling sa lahat ng bagay. At pakiramdam ko ng panahon na yon, kahit ano pa ang marating ko sa buhay ay baliwala lang kay tatay. Hindi naman nagtagal ay unti-unti na ring nagparamdam ng intensyong manligaw si Rigel. Nabawasan na noon ang pagiging suplado niya, lalo na kung ako ang kasama niya. Ganon pa man ay tutol ako sa ideyang maging kami ni Rigel. Kahit gusto ko na rin naman siya dahil sigurado akong malalagot siya sa tatay ko. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagtapat ng tunay niyang nararamdaman para sa akin. Pero nang gabing yon ay siya rin namang pagdating ni tatay sa bahay. Matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho sa kabilang probinsya kasama si Mang Lito. Pero ang mas kinagulat ko ay ang nakita kong kasama niya nung umuwi sa amin si Papa Dudut. Labs, pasok ka. Huwag ka mahihiya. Bahay ko to. Oh, Rigel, anong ginagawa mo rito? Mang Gimo, magandang gabi ho sa inyo. May pinag-uusapan lang po kami ni Janessa. May pinag-uusapan lang? Sa itsura mo mukhang kanina ka pa rito ah. Hindi po. Kararating ko lang po. Oh, paalis ka na di ba? Nakauwi na rin ang tatay mo. Gabing-gabi na nandito ka pa. Wala naman po ako masamang intensyon sa pagpunta ko rito, Mang Gimo. Pero tama ho kayo. Paalis na rin po ako. Janessa, uwi na ako ha. Mang Gimo, salamat o. O siya, sige, uwi na. Rigel, salamat nga rin pala. Ingat ka. Salamat ka pa dyan. Sipain kita eh. Naliligaw ba sa'yo yun? Ho? Naku, hindi ho. Pinag-usapan lang namin yung tututuran kong estudyante niya. Dagdag income din ho yun. Tay, sino nga ho pala yung kasama niyo? Nga pala Janessa. Si Rona, lalabs ko.
Dito na siya titira sa atin kaya asikasuhin mo siya ha? Labs, si Janessa, anak ko. Ikaw pala yung anak ni Gimo? May trabaho ka ba? Janessa, hindi mo man labas sasagutin tong tita mo? Tita, lakas naman maka-thunders. Ron na lang itawag mo sa akin. Okay. Feel at home na lang. Salamat. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Huwag mo namang sayangin ang laway ko ha. Mukhang matagal-tagal pa naman tayo magkakasama rito. Ay, anong tanong ba? Kung may trabaho ako? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala lang. Gusto ko lang makasiguro. Kasi ayoko magutom dito. May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, ang sipag-sipag mo naman pala. Mukha ring responsableng anak. Magkakasundo tayo. O siya, tama na muna ang kwentuhan nyo. Maganda ka na makakain namin, Janessa. Kanina pa kami gutom sa biyahe. True. Medyo mahapdi na nga tong sikmura ako eh. Ikaw naman kasi, Labs. Mani at popcorn lang ang binili mo sa bus kanina. Sus, ikaw naman. Huwag ka na magtampo. Wala rin namang ibang mabili kanina kundi yun lang. Eh teka, ano nga ba makakain dyan, Janessa? Yun nga ho ang problema, Tay. Hindi ho ako nakapagluto kasi mag-isa lang naman ako dito kanina. Sana ho nagsabi kayo na uuwi kayo ngayon para nakapaghanda ako ng… Bobo ka talaga, no? Paano ko sasabihin wala naman ako cellphone? Tay, hindi nyo naman kailangang sumigaw. Kung alam ko lang kasing uuwi kayo, nakapaghanda sana ako ng masarap na hapunan. Kung makakahintay pa kayo, magluluto ako. Wag na. Magbukas ka na lang ng delata. Buisit. Pagod na nga kami sa biyahe, wala pang pagkain. Eh, ano pang hinihintay mo? Pasko? Asikasuhin mo na! Opo. Ano ba yan? Dilata na nga sa amin, pati ba naman dito dilata pa rin? Hayaan mo, Labs. Babawi ako sa'yo. Magluluto tayo ng pork chop bukas. Yung para sa ating dalawa lang. Yan ang gusto ko sa'yo, Labs eh. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na sumama sa'yo kasi alam kong hindi mo ako pababayaan. Huwag ka mag-alala. Tuwing gabi, paliligayahin kita. Yun eh, kung di tayo makakaistorbo sa anak mo. Ano ka ba, Labs? Huwag mo nga isipin yung anak ko. Sabi ko nga, di ba? Lahat ng sasabihin ko, susundin niya. Kung hindi, malilinti ka siya sa akin. Talaga lang ha, ayoko magka-problema sa anak mo. Aalis talaga ako rito kapag may ginawa yan sa akin. Hindi mangyayari yon. Ituring mo na rin sa'yo itong bahay na to. Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Pagbalik ko sa trabaho, magpapadala na lang ako ng pera para may panggastos ka. At kung sakaling kulangin ka, humingi ka lang dyan kay Janessa. Papadudot unang kita ko pa lamang kay Rona ay hindi ko na siya gusto para sa tatay ko. Bukod kasi sa parang anak na siya ni tatay dahil magkaedad lamang kami, ay masyado rin siyang maarte, paawa at halata namang mukhang pera. Bago isama ni tatay sa bahay ay nagtatrabaho bilang GRO si Rona. Sa mga naku-curious sa itsura niya ay may katabaan siyang babae at masasabi ring pinagpala pagdating sa hinaharap. May malaking nunal din siya sa itaas ng kanyang labi. Bukod din sa pagiging feeling close niya ay masyado rin siyang mautos at tamad. Hindi ko nga alam kung ano ang nagustuhan ni tatay sa kanya at siya pa rin ang piniling makasama. Malayong malayo kasi sa yumao kong ina ang ugali ni Rona. Pero wala naman akong magawa dahil desisyon na yon ng aking ama. Nang bumalik sa trabaho si tatay ay kami na lang ni Rona ang naiwan sa bahay. At walang araw na hindi ako nai-stress sa kanya. Wala na kasi siyang ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at magpaganda. Panay pang reklamo sa pagkain na hinahain ko at sa itsura ng bahay namin. Napilitan pa akong palagyan ng kisame ang bahay namin dahil sa kung ano-anong sinasabi niya. Pero sa kabila ng pagtitimpi at pagsasakripisyo ko ay nauwi pa rin kami sa isang sitwasyong tuluyang sisira sa amin ng tatay ko. Ano na naman yan, Janessa? Buwisit naman oh. Sa dinami-dami ba naman ang mababasag, yung pampaborito kong tasa?
Hindi mo ko kailangan sigawan. Hindi ko naman sinasadya eh. Papalitan ko na lang. Ang sabihin mo, tanga ka lang talaga. Paghuhugas na nga lang ng mga pinagkainan, hindi mo pa magawa ng maayos? Eh kung kumikilos ka rin kaya dito sa bahay, di yung puro utos at reklamo ka dyan. Abat bastos ka! Asawa ko ng tatay mo, kaya ayusin mo yung pananalita mo. Asawa? Di naman kayo kasal ah. Baka ibig mong sabihin, ibinahay. Alam mo, sa sama ng ugali mo, sobrang layo mo sa nanay ko. Baka mahiya ka na lang sa sipag nun. Di tulad mong magkakapigsa na lang sa maghapong kakaupo. Tumahimik ka ha? Kung mas gusto mo ang nanay mo, edi magsama kayo sa sementeryo. Magkaroon ka naman sana ng hiya sa katawan, Rona. Wala ka nang ginagawa rito, panay reklamo ka pa. Pagod na ako pag-uwi galing trabaho tapos dadatnan ko pang makalat ang bahay. Tapos ano, ako pa rin ang magluluto at maghuhugas ng mga pinagkainan? At ngayon, nang dahil lang sa nabasag na tasa, iinsultuhin mo ako? Kung ayaw mong gawin, edi wag. Wala namang pumipilit sa'yo. Ang bilin sa akin ng tatay mo, gawin ko kung ano ang gusto ko. O, angal ka? Doon ka sa kanya magreklamo. Nangatwirang ka pa sa katamaran mo? Ha? Ano pa nga bang aasahan ko sa isang prosti na katulad mo? Anong sinabi mo? Narinig mo naman, di ba? Hindi mo ba matanggap? Magaling ka lang bumuka ka at yun lang ang alam mong gawin. Pag na-real talk, magsusumbong para magpakampi. Ibang klase. Ang kapal talaga ng mukha mo! My loves, nandito na ako. Ang kahalalabang ka mo talaga! Ano nangyari dito? Ay, ikaw ang bumitaw! Teresa, itiwan mo nga si Rona. Aray! Tay! Bakit ako tinulak nyo? Eh siya yung unang nanugod! Hindi ba't sinabihan na kita? Wala kang gagawin kay Rona. Talagang hindi ka makatiis na hindi labas ang sungay mo, no? Talaga, Tay? Mas kakampihan nyo yung babaeng yan na walang ibang ginawa kundi magbuhay Reyna dito sa bahay? Hindi ko na kailangan pangalamin kung sino nagsimula. Dahil kilala ko na yung ugali mo. Wala kang moto. Pati ba naman si Rona paandaran mo ng kamalditahan mo? Pwede ba, Tay? Kahit ngayon lang, maging patas ka naman. Hindi yung kukonsindihin nyo pa yung kaipokritahan ng babae nyo na wala naman sa lugar. Kala nyo kung sino siya rito eh, sampid lang naman siya. Ba't siraulo ka? Lumayas ka nga rito! Wow! Bakit ako ang aalis? Eh bahay ko rin naman to ah. Bahay na iniwan ng nanay ko na binaboy niyong dalawa. Bastos ka! Kung ayaw mo kay Rona at kung ayaw mo sa mga patakaran ko dito sa bahay, bukas ang pinto. Tanda mo, hindi ka kawalan dito. Hindi kawalan? Eh kayo nga ang kumaladgad sa akin pabalik dito nung bumukod ako eh. Noon ko pa gustong umalis dahil sukang-suka na ako sa ugali nyo. Akala nyo naman mahal na mahal kayo ng babaeng yan. Pera lang naman ang habol sa inyo dahil ayaw niya magbanat ng buto. Biruin nyo, ultimo pambili ng napkin, hihingin pa sa akin? Kapal ng muka! Sumusobra ka na! Napakayabang mo! Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay mo, ha? Umalis ka na! Talagang aalis ako. Tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo kapag nawalan na ng trabaho yung kinakapitan mo. Tandaan nyo, pag alis ko rito, wag na wag kayong hihingi ng tulong sa akin. Dami mo pang satsat. Umalis ka na! Huwag ka magtitira ng kahit isang gamit mo rito. Pag may nakita ako, susunugin ko! Papadudot na puno ako ng galit noong palayasin ako ni tatay na parang ligaw na pusa sa bahay na ipinundar ng nanay ko. Halos hindi ko matanggap na matapos lahat ng sakripisyo ko para sa bahay na yon, ay mababaliwala lang dahil sa isang babaeng pakawala tulad ni Rona. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng gabing pinalayas ako ni tatay. Halos wala na rin kasi akong kapera-pera noon dahil sa dami ng mga gastusin sa bahay mula nang tumira si Rona sa amin. Mabuti na lamang at nagmagandang loob si Rigel na doon muna ako pansamantalang makituloy sa kanila kahit noong gabing yun lamang. Siya pa mismo ang pumilit sa akin na doon na muna ako sa kanila habang naghahanap pa ako ng mauupahan. Pero pangalawang araw ko pa lamang sa kanila ay napilitan na agad akong umalis. Akala ko kasi noon ay nagbago na talaga ang tatay niyang si Mang Lito. Pero nahuli ko siyang sinisilipan ako habang nagbibihes sa kwartong ipinagamit ni Rigel sa akin. At dahil matagal-tagal pa bago ang sweldo namin, ay pinautang muna ako ni Rigel ng pangrenta.
Lumipas ang mga buwan. Nawala akong komunikasyon kay Tatay Papa Dudut hanggang sa umabot na nga ng taon. Makalipas ng 4 na taon ay nagpasya na kaming magsama ni Rigel. Nung una ay masaya kami kasi kasundo namin ang isa't isa. Pero Papa Dudut, hindi ko po akalain na darating din pala ang pagkakataon na bigla na lang magbabago ang lahat. Na biglang manlalamig na lamang siya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan ko namang kausapin si Rigel para malaman kung ano ang problema at bigla ang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Pero bigo akong makakuha ng sagot. Masakit yon para sa akin dahil hinihintay ko rin noon na ayain na niya akong magpakasal. Hanggang sa nalaman ko na kaya pala nagkakaganon si Rigel ay dahil madalas na niyang gustong magkaroon ng anak. Ilang beses na kaming sumubok pero bigo kami, Papa Dudut. Nakadagdag pa sa pagkadismaya ni Rigel na 2 beses na akong nakunan. Nang magpatingin ako sa doktor ay doon ko lang nalaman ang tungkol sa polycystic ovarian syndrome ko o yung tinatawag po nilang PCOS na siyang dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Sinusunod ko rin naman ang mga payo ng doktor. Pumasok na lang sa isipan ko na baka hindi para sa akin ang magluwal ng bata kasi lahat ng effort namin ay nababaliwala lang. Hindi ko na alam kung papaano ko pa mabibigyan si Rigel ng anak. Alam kong iritable siya kaya tiniis ko na lamang ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Ang pagkakataon na 1 buwan kaming hindi nag-uusap ni Rigel at halos hindi na magkita sa sobrang abala naming pareho sa trabaho. Ang tanging ipinagpapasalamat ko na lamang ng panahon na yon ay hindi naman niya nagawang mambabae sa kabila ng sitwasyon naming dalawa. Papa Dudut, matapos nga ang 4 na taon na wala akong balita kay tatay, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Mahal, nakahanda na ang hapunan. Kain na tayo. Mauna ka na. May tinatapos pa akong exam para sa mga bata. Tsaka meron pa ako i-check ng mga activity mamaya. Hindi ba pwedeng kumain ka muna? Sandali lang naman to. Gugutumin ka sa pagtatrabaho. Janessa, please naman. Kung nagugutom ka na, di kumain ka. Dapat ba lagi tayong sabay? Di ka ba makakain mag-isa? Ang dami ko pang kailangan tapusin. Kaya pwede ba huwag ka nang dumagdag sa stress ko? Ay. O sige. Hindi na muna kita aabalahin. Basta kapag nagutom ka, nandito lang yung mga pagkain ha. Sabihan mo na lang ako kung gusto mong ipainit. Ay, salamat. Ay. Mag-isa na naman akong kakain. Ay, may tumatawag. Unknown number? Sino kaya to? Sagutin ko nga. Hello? Sino po to? Si Janessa ba to? Si Janessa nga to. Kung ikaw nga si Janessa, wag mo munang ibababa ah. Ako to, si Rona. Kala ko naman kung sinong importante. Anong kailangan mo? Tsaka paano mo nakuha tong number ko? Eh di sa boyfriend mo, hiningi ko sa kanya na manggaling siya dito last week. Ha? Ano ka mo? Nanggaling siya dyan last week? Oo, binisita yung tatay niya. Ganun ba? Eh bakit ka napatawag? Eh kasi yung tatay mo, nasa ospital. Kung may pakialam ka pa sa kanya, umuwi ka at puntahan mo siya. Sige na, may gagawin pa ako. Ano kaya nangyari? Paano na-hospital si tatay? Abnormal din yung Rona, di ba sinabi ko sa ospital? Wala talagang kwenta. Ay, mahal,
Oh, Bumisita ka pala sa tatay mo last week? Parang di mo yata nabanggit sa akin. kailangan ba? Sumaglit lang naman ako ron. Pero sana sinabi mo pa rin. Bakit pa? Sigurado naman di ka rin sasama. Ayaw mo makita si Ron at saka yung tatay mo, di ba? Tsaka sigurado ako na ayaw mo rin naman makita yung tatay ko. Alam mo naman kung bakit, di ba? Alam mo kung anong ginawa sa akin ng tatay mo kaya gusto kong dumistansya sa kanya. Ang tagal na nun, Janessa. 4 na taon na ang lumipas. Isa pa, tatay ko pa rin siya. Kaya magkikita at magkikita kayo kung sakali. Talaga ba, Rigel? Gaganyanin mo ako ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na ikaw mismo ang nagsabi sa akin na lumayo sa kanya. At kahit 10 taon pa ang lumipas, hindi ko yun magagawang kalimutan. Sa tingin mo ba okay lang sa pakiramdam ko na pinagnanasaan ako ng tatay mo? Bawat pagtitig niya sa akin para niya ako hinuhubaran. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo na yung nangyari. Ang sa akin lang, matuto ka namang magpatawad. Nagbago na yung tao. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Pati yung tatay mo. Alam kong di pa rin kayo okay ng tatay mo. Pero ayan na nga oh. Nalaman mong nasa ospital siya. Hahayaan mo na lang ba na ganon? Alam mo namang walang ibang aasahan yun. Ang dali naman para sa'yo na sabihin yan. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam na never ka naging sapat sa tatay mo at wala ka nang ginawang tama. Halos itakwil na nga niya ako eh. Buti ka pa nga. Kahit ganun ang tatay mo, nagawa ka pa rin niyang mahalin bilang anak. Eh ako, ni minsan hindi yun pinaramdam ng tatay ko. Anak niya lang ako kapag may kailangan siya. Alam ko lahat ng pinagdadaanan mo. Ang sa akin lang, huwag ka magpalamon sa galit na nararamdaman mo para sa tatay mo. Sige, susubukan ko. Kung yan ang gusto mo, pupuntahan ko siya pero pwede bang samahan mo ko? Ay, di ba nga sinabi ko na sa'yo? Marami akong trabaho. Kaya mo nang gawin niya mag-isa. Busy ka lang ba talaga? O sinasadya mo nang iwasan ang presensya ko? Ramdam ko, Rigel, na parang unti-unti ka nang lumalayo sa akin. At alam mo rin kung bakit. 39 na ako. Gustong gusto ko na magkaanak. Pero hindi mo naman maibigay. Ginagawa ko naman lahat Sinusunod ko lahat ng payo ng doktor. Inaalagaan ko rin ang sarili ko para magkaanak na tayo. Ang kailangan ko ngayon, suporta mo at tiwala na ipagkakaloob din yun sa atin sa tamang panahon. Bakit parang ang hirap-hirap para sa'yo na gawin yun? Sa totoo lang, ayoko nang umasa. Papa Dudut, hindi naging maganda ang gabing yon dahil sa pagtatalo namin ni Rigel. Nag-leave ako sa trabaho kinabukasan dahil alam kong matatagalan ako sa pag-aalaga kay tatay sa ospital. Doon ko lang din kasi nalaman ng araw na tumawag sa akin si Rona. Ay siya ring alis nito para iwanan ang tatay ko. Wala na kasing mahihita sa tatay ko kaya iniwanan na lamang niya ng basta-basta. Sinabi ko yon kay tatay pero inaasahan na raw niyang mangyayari yon. Sa pagka-dismaya ko, Papa Dudut, ay ni katiting na pagsisisi sa ginawang pagpapalayas ni tatay sa akin ay hindi ko nakita sa kanya. At siya pang mayabang kahit na sa aming dalawa ay siya ang nangangailangan ng tulong. Kung hindi lang sana malaking kasalanan na basta ko na lamang siyang iwanan at pabayaan ng mag-isa sa ospital ay ginawa ko na. Pero hindi yon kaya ng konsensya ko. Gumawa ako ng paraan para makontak ang kuya kong matagal nang nahiwalay sa amin. Nahanap ko siya pero bigo rin akong makahingi ng tulong sa kanya. Successful naman ang ginawang operasyon sa kaliwang binti ni tatay na nabagsakan ng bakal sa trabaho. Nang makalabas siya sa ospital ay napilitan na akong mag-resign sa trabaho dahil wala rin namang mag-aasikaso sa kanya. Naghanap na lamang ako ng ibang mapagkakakitaan na pwedeng gawin kahit online lang. Kahit sinagot ng trabaho ni tatay ang mga bayarin sa ospital, ay malaki pa rin ang nagastos ko sa ibang pangangailangan niya.
Papadudot nang mag-decide ako na alagaan si tatay at doon na muna tumira sa bahay namin ay tila nawala na rin ako ng pag-asang babalik pa sa dati ang pagsasama namin ni Rigel. Papadudot. Tay, inumin nyo na muna itong mga gamot nyo para makatulog na rin kayo maya-maya. Eto na rin yung tubig nyo. Dami naman yan. Hindi ba pwedeng isang gamot lang? Baka imbis na gumaling ako mas mapadali ang buhay ko niyan. Paano kayo gagaling kung di nyo iinumin lahat yan? Nireseta yan ng doktor kaya wag nang matigas ang ulo nyo. Huwag mo nga ako pinagsasabihan. Hindi porke ikaw nagbantay sa akin sa ospital, pakikinggan na kita sa lahat ng sasabihin mo. Iinumin ko lang kung alin dyan ang gusto kong inumin. Tay, pwede ho bang makinig na lang muna kayo? Kailangan nyo pa rin tong mga gamot na to. Ay, siya, akin na. May tao. Tingnan mo nga kung sino yon. Eto na po, bubuksan ko na yung pinto. Rona? Anong ginagawa mo rito? Si Rona ba yan? Aba, papasukin mo. Oh, narinig mo bang sinabi ng tatay mo? Papasukin daw ako. Tabi dyan! Aray! My loves! Labs! Bastos na to! Bakit ngayon ka lang bumalik? Teka, halika nga rito. Payakap nga. Pasensya ka na. Hindi pa ako nakakatayo Naku, kawawa naman ng lalabs ko. Buti na lang talaga nakauwi ka na. Namiss kita ng sobra. Ikaw talaga. Nakakatampo ka. Hindi mo man lang ako dinalaw sa ospital nung nandun pa ako. Ngayon talaga kayo maglalampungan sa harap ko? At ikaw, Rona, anong ginagawa mo rito? Hoy, Janessa, ano ba? Hayaan niyo ako magsalita, tay. Karapatan ko to. Ang kapal kasi ng mukha ng babaeng yan Hoy! Huwag mo nga ako mapagtaas-taasan ng boses ha? Bakit hindi pwede? Iniwan mo nga lang si tatay nung na-ospital kasi ayaw mo mag-alaga Tapos ngayon babalik ka para maging palamunin uli? Sa bagay, alam mo na kasing nandito ako at meron na uling gagastos para sa inyo. Tumahimik ka na, Janessa. Ikaw ang manahimik, tay. Abusado ka ng matanda ka. Iniwan ka na nga ng babaeng yan nung wala kang silbi sa kanya tapos ngayon siya pa rin ang kakampihan mo? Makapagsalita ka dyan Iniwan mo rin naman ang tatay mo Sino ba nag-asikaso sa kanya nung wala ka? Di ba ako? Parang wala ko naiambag dito Natural lang na asikasuhin mo siya. Siya bumubuhay sa'yo Huwag kang feeling bayani sa ginawa mo, Rona. Dahil kahit bali-baliktarin mo pa ang mundo, palamunin ka lang dito. Napakayabang mo talaga! At least ako, kaya kong ipagyabang na sa kabila ng mga ginawa niyo sa akin, pinili ko pa rin maging mabuting anak. Kayo ba? Anong may pagmamalaki nyo? Yang pride nyo? Pwes, kainin nyo ngayon yung mga pride nyo na yan! Hoy, Janessa, tama na! Kayo ang tama na! Simula ngayon, wala na kayong aasahang tulong sa akin. Magbanat kayo ng buto at matuto ring magsakripisyo. Hindi yung puro kayo pasarap sa buhay. Pag alis ko sa bahay na to, wag niyo akong kokontakin ha. Sawang-sawa na ako sa inyo. Wala na akong pakialam kahit mamuti pa mga mata niyo sa gutom. Papadudod sa huli ay mas pinili pa rin ni tatay si Rona. Hindi niya ako pinigilang umalis. Wala kaming imikan hanggang sa makaalis ako ng tuluyan. Ngunit sa kabila ng mga nangyari ay hindi ko naman pinagsisihan na tinulungan ko siya noong iniwan siya ni Rona. Ang mahalaga na lamang sa akin ay nagawa ko ang tungkulin ko bilang anak kahit na hindi niya nagawang maging mabuting ama para sa akin. Bumalik ako sa tinitirhan namin ni Rigel at sinubukang ayusin ang relasyon naming dalawa pero huli na talaga. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa papadudot ng tuluyan na ngang nakipaghiwalay sa akin si Rigel. Masakit yon dahil nasira lang ang pinagsamahan namin sa pagkabigo kong mabigyan siya ng anak. Pero hindi na rin ako noon naghabol sa kanya.
Naghanap na lamang ako ng trabaho at doon ay tinuon ang atensyon ko. Sa pagkakataong yon ay tila nagkaroon din naman ng magandang kapalit ang mga malulungkot na pangyayari sa buhay ko. Na-promote kasi ako sa trabaho at dahil wala naman akong binubuhay ay mabilis akong nakaipon. Nagawa ko na rin makapag-travel sa mga bansang noon ay pinapangarap ko lang na mapuntahan. At isa na nga roon ng Scotland na naging malapit na rin sa puso nang makilala ko roon ng lalaking nagpasaya at pumawi sa masasakit kong mga pinagdaanan. This year lang, Papa Dudut, ay dumating na nga ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. 8 months na po akong buntis at maayos naman ang kalagayan naming pareho ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Konti na lang at masisilayan ko na rin ang anghel sa buhay namin ng boyfriend ko. Nagbabalak na rin kaming magpakasal next year pero sa ngayon ay inuuna na muna namin ang pagpapagawa ng bahay. Dito na rin kasi sa Pilipinas piniling tumira ng Scottish boyfriend ko. Mabait naman siya at maalaga. Ramdam ko rin na mahal niya kami ng magiging anak namin. Si Rigel naman, ang huling balita ko sa kanya ay kinasal na rin sa girlfriend niya na sumunod sa akin. Masaya na rin ako para sa kanya sa ngayon. Papa Dudut, hanggat maaari ay ayoko nang magtanim ng galit sa puso ko. Kaya pinatawad ko na rin ang tatay ko. Pero kahit napatawad ko na siya ay mas pinili ko pa rin ang buhay na malayo sa kanya. Mahalaga ay alam kong maayos naman ang kalagayan niya. Napilitan na rin kasing magtrabaho si Rona dahil wala nang bubuhay sa kanilang dalawa. Lalo na't hindi pa rin kayang magtrabaho ngayon ni tatay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay pagpalain kayo lagi, gayon din ang Barangay Love Stories na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa aming mga kabarangay na maibahagi ang aming kwento sa #1 radio station sa bansa. Mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janessa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Minsan maraming bagay ang hindi natin matanggap. Pero pag ayaw natin maapektuhan ay nagpapanggap na lamang tayo na tanggap natin ito. Pero dahil hindi na naman totoo ang pagtanggap ay lagi tayong nababalikan ng katotohanan na niloloko lang natin ang ating mga sarili. Ikaw, kabarangay, ilang beses kang nagpanggap na ayos lang ang lahat kahit na hindi. Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ako po si Roda, 21 years old na sa kasalukuyan. 18 years old lamang po ako noong nangyari ang ikakwento ko. Estudyante pa lamang po ako noon at meron po akong kaibigan, kaklase sa school. Si Elton, na kasing edad ko po siya. Naging mag-best friend kami mula noong mag-high school na kami. Sobrang close namin ni Elton. Kaya ang lahat ng itanong namin sa isa't isa ay napag-uusapan namin. Kapag hindi itinanong ay hindi na lamang namin pinapansin dahil sa respeto namin sa isa't isa. May isang bagay na hindi naman itinatago pero para sa mama ni Elton ay isa itong lihim. Si Ma'am Rosie ang mama ni Elton. 50 years old na siya noong panahong yon. Sinabi kong hindi lihim pero nagbubulag-bulagan ang mama ni Elton tungkol sa kanyang sexualidad. Bading si Elton at alam yon ng buong mundo maliban sa mama niya. Ewan nga po kung bakit ganon ang mama niya. Madalas pa itong napapaaway kapag may kumwe-question sa pagkalalaki ni Elton. Papadudot, mas malambot pa sa marshmallow kung kumilos itong si Elton. Pero parang walang ideya ang mama niya, Papadudot.
Good morning po, Ma'am Rosie. Itong batang to, wala naman tayo sa eskwelahan, minamam mo pa ako. Tita Rosie na lang pag nandito sa bahay. Sige po. Sandali, palabas na si Elton. Ma, sinitch yan. Ano? Ako to, Elton. Nandito na ako. Tinatanong niya kung sinong dumating. Opo. Hola, mi amiga! Spanish? Ewan ko ba dyan? Kumain lang ng sardinas, nagkaganyan na. Sardinas? Spanish, sardines. Anong nakakatawa? Ay ma, kiber ka na lang, hindi mo din magagets. Ano, handa ka na ba? Mukha pa bang hindi? Wala ka ba nakalimutan? Nasa bagelya na lahat ng gamit. Nasaan? Yaan mo na ma, alam na ni Roda yon. Opo. Alam ko na po. Kayo talaga, may pa-secret code pa kayo ha? Ay, hindi po. Yung salita po kasi ni Elton. Halika na nga, umalis na tayo. Teka, may sasabihin pa ako kay tita. Tita? Pinsan kita? Ako ang nagsabi sa kanya na tita ang itawag niya sa akin pag nandito sa bahay. Ay, iba. Bakit naman? Kasi si Lay ang tagal nang nagpupunta dito, hindi ka nagpatawag ng tita. Iba yon. Baka mahawa ka sa kanya. May sakit po si Lay? Bading siya. Nalaman sa kanila. Ma, hindi sakit ang pagiging bading at lalong hindi nakakahawa yun. Buti na nga lang ganon, kaya hindi ka nahawa. Ay, nahihilo na ako sa topic. Anong oras na ba? 8:00 pa lang. Dun muna tayo sa kwarto. Sige, maaga pa naman eh. Sandali, magkwentuhan lang kayo ha? Ma, wala naman court sa loob ng kwarto ko, kaya hindi kami makakapag-basketball. Marunong ka mag-basketball? On second thought, volleyball pala. Ano bang sinasabi mo dyan? Wala po, kung ano-ano kasing naiisip nyo eh. Nagpapaalala lang naman. Iwan nyo kayang bukas ang pinto. Ay naku ma, hindi na kami pupunta ng kwarto. Roda, dito na lang tayo magkwentuhan. Okay. Gusto nyo bang magmerienda? Ma, kakatapos lang ng almusal. Hindi pa nga ako nakakapasok sa school. Oo nga pala. Maiwan ko muna kayo. Nako, huwag kang aalis ma. Bakit? Para nakikita mo kami. Mamaya kung ano-ano na naman ang tanong mo sa akin. Tanong? Hoy, ano ba anak? Nakakahiya kay Roda. Kay Roda pa kayo nahiya. Alam nga niya kung anong kulay ng ngalangal ako. Ha? Paano niya nalaman? Ma, figure of speech yun. Ibig sabihin, wala kaming sikreto sa isa't isa. Opo. Mabuti kung ganon. Sana wala din kayong sinisikreto sa akin. Naku ma, wala. Ikaw lang naman ang hindi naniniwala eh. Grabe ka naman anak. Naniniwala naman ako. Okay, sabi nyo eh. Ayan, pwede na tayong umalis. Sakto, nasa school tayo bago mag-10:00. Tara na, Sesh! Papadudot kapag naglalakad kami sa kalye, mas maharot pa si Elton kumilos kesa sa akin. Madalas ang mga nakakasalubong namin ay kung ano-anong sinasabi kay Elton. Na kesyo masyado raw malandi, kalalaking tao at kung ano-ano pa. Deadma lang si Elton at minsan ay tinatawanan niya pa. Pero may isang pangasar ang mga tambay na lalaki sa kalye na kinakainis ni Elton. At yon ay kapag sinasabihan siya na huwag silang bobosohan. Nababastusan si Elton sa biro na yon. Kaya naman sinusugod niya ang mga ito at sinasabing isusumbong sila sa mama niya. Natatahimik naman ang mga tambay kasi kilala nila si Ma'am Rosie na nanunugod talaga basta inagrabyado si Elton. Ako naman ay palagi kong sinasabihan si Elton na umayos ng kilos para hindi siya tinutukso at ginagawang katatawanan ng mga tambay. Kaso ay siya na mismo ang nagsabi na pinipilit niya. Kaso hindi niya alam na bumabalik na naman pala ang kilos niya. Kaya nga po lalo akong nagtataka kasi maski sa bahay ay nakakalimot si Elton pero parang hindi nakikita ni Ma'am Rosie ang kilos niya, papadudot. Ano yung dala mo? As usual, yung niluto ni Mama, inabot sa akin bago siya pumunta sa klase niya. Swerte mo naman.
Naku, ano bang swerte? Buti ka pa pinaglulutuan. Ako hindi ko naranasan na paglutuan ng kahit merienda. Ay, drama na ba ito? Nakakainis ka. Kasi naman, parang ang lalim ng hugot mo. Uy, klaruhin ko lang hindi ako nagagalit sa mga magulang ko na hindi ako pinaglulutuan. Busy kasi sila kaya naiintindihan ko yun. Oh, anong dahilan ng hugot mo? Naiinggit lang ako sa'yo kasi napapaglutuan ka. Hindi naman kasi busy si Mama. Hoy, mahirap maging teacher Yun nga, kaya masasabi kong hindi busy si Mama kasi halos magkasama din kami buong maghapon. Mauuna lang akong papasok tapos bago mag 12:00, papasok na din siya para magturo. Pero syempre, bitbit ang niluto niyang tanghalian para sa akin. Kaya nga. Ay, teka. Ano ba yung niluto niya? Konti lang, may tosino, longganisa, tapa, itlog na prito at itlog na nilaga, tinolang manok, adobong sitaw at ginisang pechay. Konti. Oo, hindi na daw niya niluto yung isda sa kahipon. Kaya konti. Pero syempre, niluto ni Mama to hindi lang para sa akin. Kasi hati daw tayo dito. Nakakaya naman. At syuserang frog ka rin. Araw-araw naman kasama ka sa luto ni Mama. Maang-maangan ka pa. Ugali mo talaga. Arte mo kasi. Kumain na kaya tayo? Sandali, ilalatag ko yung kumot. Picnic? Medj! Date? Yuck! Ay, wow. Lugi ka pa. Kaloka ka, bunganga mo nga. May tanong ako. Ayoko na sanang tanungin pero gusto ko na malaman ang sagot. At hindi na ako makakapaghintay. Ano ba yan? Bakit parang hindi nahahalata ng mama mo na Becky ka? Naku, ewan kay Mama. Sa totoo lang, pagkaharap ko siya, gusto kong kumilos na straight. Kaso naman, natitisod ako kaya bumabalik. Pero parang same lang ang nakikita ni Mama. Kasi hodang kumilos ako ng diretso o kumilos ng normal ko. Bakit kaya? Wit ko knows. Kaya kay Berberdus na lang. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ng diretsyong totoo? Naku, ayoko. Bakit? Natatakot ako. Bakit? May sakit ba ang mama mo? Ha? Wala. Hindi ko alam. Bakit ka natatakot? Baka magalit siya pag nalaman niya. Sa lambot ng kembot mo halos makasagi na ng katabi ang bewang mo. Hindi niya pa nalalaman. Baka hindi pa siya nasasagi. Sige, daanin mo sa biro. Seryoso tong usapan Serious naman ako. Ayoko sa akin manggaling. Gusto ko sa kanya, yung siya ang magtanong sa akin. Pag nangyari yun, hindi na ako mag-aatubili. Didiretsuhin ko na siya na isa akong lakambini. Ba't hindi mo pa siya diretsuhin? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi. Hindi? Hindi nga. Bakit? Ma'am, hindi ko naman itinatago. Bakit ako mahihirapan? Mas maliwanag pa sa Starlight Starbright ang kinang ng pagkatao ko. Pero aminin mo, pagkaharap mo si Ma'am Rosie, nagpipilit kang umarte ng straight. May point ka. Bakit? Ewan nga. Bakit di mo ma-explain? May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Arte mo? Hindi ako maarte. Gutom na ako. Kaya please, shut up na at kumain na tayo. Bahala ka nga. Papadudot maski si Elton ay hindi din alam kung bakit ganon ang sitwasyon nilang mag-ina. Pero kung okay naman silang dalawa sino po ba ako para questionin pa ang mga nangyayari? Pero sa tinagal-tagal namin na naglalakad sa kalye at inaasar si Elton ng mga tambay, kung kailan pa naman na hindi ako kasama ni Elton ay doon pa siya napaaway. Binara niya ang mga tambay na nang-aasar sa kanya, kaya ayon nagalit ang mga walang magawa. Hindi naman nagpatalo si Elton at lumaban din. Matapang din pala ang kaibigan ko. May nakapagsabi sa akin na kasalukuyang nakikipag-away si Elton kaya tumakbo ako sa lugar at hindi nag-atubiling makipagbuntalan din. Natigil lang ang gulo nang dumating ang mga tanod. Hinatid kami ng mga tanod sa bahay nila Elton at hindi po para protektahan kami kundi para daw makausap si Ma'am Rosie. Pagdating sa bahay nila Elton ay ang mga tanod munang humarap kay Ma'am Rosie. At agad na sinabi ng mga ito ang mga nangyari na nakipag-away kami. Pero nagulat ang mga tanod nang natuwa si Ma'am Rosie. Masaya siya kasi nakipagsuntukan daw ang kanyang uniko iho. Saka pa lang kami tinawag ng mga tanod. Pero nang makita ni Ma'am Rosie na may mga pasa kami, lalo na si Elton ay saka sumabog ito
sa sobrang galit niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, parang ikatlong digmaan ang galit ni Ma'am Rosie nang makitang maraming pasa si Elton. Nakita niyang nadihado pala ang anak niya kaya ganoon na lamang ang galit niya. Parang kasalanan ng mga tanod ang nangyari kasi pati sila ay inaway at sinasabing ilabas daw nila ang mga nanakit kay Elton. Alam ko kung paano mapapayapa si Ma'am Rosie kaya sumingit ako at sinabi kong sino ang mga nakaaway namin. Lalong nag-alboroto si Ma'am Rosie nang malaman niya kung sino ang mga umagrabyado sa anak niya at gusto nang sumugod agad-agad. Pero yung follow-up ko ang matindi, Papa Dudut, dahil yon ang nagpakalma sa kanya. Bigla kong sinabi na napakaraming nasuntok ni Elton. Yung isa ay gumulong pa sa lakas ng pagkakasapak ng anak niya. Kaya agad-agad din na kumalma si Ma'am Rosie. Natakot na din ang mga tanod sa maladragong galit ni Ma'am kaya nagpaalam na ang mga ito. At nang sabihin kami na kung may reklamo ay sa barangay na lamang magpunta. Nagulat ang lahat nang sabihin ni Ma'am Rosie na wala ng reklamo. Sinabihan na lamang ang mga tanod na pagsabihan ng mga nakaaway namin na tigilan na si Elton dahil sa susunod ay hindi na sila sasantuhin ni Ma'am. Nagkatinginan na lamang kami ni Elton sa sinabi ni Ma'am Rosie. Pag-alis ng mga tanod ay proud na proud si Ma'am Rosie sa nangyari kasi first time daw na nakipagsuntukan si Elton. Papa Dudut, ganun po kabulag sa totoong nangyayari ang mama ni Elton ng mga panahong yon. Congratulations, Nak! Graduation? Parang ganon, anak. Unang pakikipagsuntukan mo to. Maghahanda po ba tayo? Good idea. Roda, wag kang aalis ha. May celebration tayo. Ha? Po? Opo. Ma, Yes, anak? May request kang handa? ma, baka pwedeng unahin gamutin mga pasa namin bago kayo maghanda. Ay, oo nga. Ay, sandali ah. In fairness sa mama mo Bakit ka kasi nagsinungaling? Halata namang tayo yung nagulpi. Ikaw kasi. Bakit ako? Anong bakit ako? Bakit ka kasi nakipag-away? Mams, kilala mo yung mga tambay na yun. Alam mo kung gaano sila kabuli. Eh di nakita nila ang hinahanap nila. Hindi ba ikaw ang nakakita ng hinahanap mo? Nakasuntok naman ako. We, Totoo naman wala akong nakita. Paano mo makikita may kaaway ka rin? Kahit na, mapapansin ko yun, wala naman. Basta, nakasuntok ako. Kung sabihin ko sa mama mo na ang ginawa mo, hampas, kalmot, sampal, kurot at sabunot. Ide-deny ko yan. May CCTV dun sa lugar. Nakakaloka ka? Kakampi ba kita o kalaban? Kasi naman, chance mo nang umamin Ayoko. Akala ko humahanap ka lang ng pagkakataon. Ngayon na yun. Ayoko masira ang sayo ni mama. Pero masaya siya sa maling paraan. Padip ka na naman dyan Bahala ka, sinasabi ko sa'yo, ito na yung chance. Pressure? Sinasabi ko lang, Nakakainis ka naman kaibigan mo ko. Kontrabida ka. Di ikaw ng bida. Che? Sabihin mo na kasi. Ano yung sasabihin? Ay, ano ba yung boses mo, Roda? Ang sakit sa tenga. Oo nga. Si El, Kita mo ma? Siya yun. Alam ko naman. Teka, kinurot mo ba si Roda? Po? Hindi po. Kinikiliti ko lang po. Ganyan kami lagi Di ba? ha? Opo, ganito po kami, nagkikilitian. Ay, ingat-ingat sa kilitian ha. Baka kung saan mauwi yan. Saan po mauuwi? Batang to, oo. Ma, sa kwarto lang kami. May sasabihin ka, di ba? Ano yon, Nak? Wala po. Meron. Ano nga yon? Sabihin mo na. Sabihin mo na daw. Manda ka sa akin mamaya. Ano yon? Ma, yung totoo, hindi ko naman nagulpi yung mga kalaban ko. Ako po ang nagulpi nila kasi 3 po sila. 3? Opo. Ang galing talaga ng anak ko! Papa Dudut, walang nangyari, hindi pa din po nasabi ni Elton ng pagtatapat niya
Sa totoo lang naman po, parang si Ma'am Rosie mismo ang umiiwas na pag-usapan ng tungkol sa totoong si Elton. Inaway ko si Elton noong una kasi ayaw pang magsalita, pero paano naman po siya makakapagsalita kung masayang-masaya ang mama niya? Kaya naiintindihan ko din po si Elton, Papa Dudut. Lalo naging proud si Ma'am Rosie kay Elton, kaya mas lalo itong naging bulag sa katotohanan. Siguro po ay gano'n na lamang talaga. Kaya sino po ba ako para sirain ang kaligayahan niya na nararamdaman? Concerned lang naman po talaga ako kay Elton. Gusto ko pong maging malaya na siya at mangyayari yon kapag naamin na niya sa mama niya kung ano talaga siya. Pero kung hindi pa din naman po handa si Elton ay hindi ko din naman siya pipilitin. Papadudo tungkol naman sa mga nakakaaway namin noon, napagsabihan na sila ng barangay. Kaya naman kapag nadadaanan kami ay nananahimik lamang sila at halos hindi na makatingin. May hiya din palang mga walang hiya. Sila naman talaga ang nagsisimula. Kaya pag nagdadaan kami doon, si Elton ang kilay ay halos umabot na sa anit. Tinanggap ko na lang na hindi pa handa si Elton na kausapin ang mama niya. Hindi niya pa kayang sabihin ang dapat niyang sabihin at hindi niya naamin ang dapat na aminin. Pero ako po pala ang magugulat dahil isang araw ay simpleng sinabihan ako ni Ma'am Rosie na kakausapin niya ako, Papa Dudut. Good morning po, Tita Rosie. Si Elton po. Nasa kwarto. Pero mamaya na natin tawagin. Bakit po? May sasabihin kasi ko sa'yo. Po? Ano po yun? Ma, si Roda na ba yan? Ha? Oo, nak. Ay sige, Roda. Mamaya na tayo mag-usap. Sige po. Mams! Mamaya na tayo pumasok ng kwarto. Kamusta? Inaaway pa din ba kayo ng mga tambay sa kanto? Subukan nila. Ay! Bakit ma? Ang tapang ng anak ko! Ay, matapang po talaga yan. Di ba, Elton? Oo naman. Hindi po natatakot yan. Di ba, Elton? Oo naman. Kaya kung may gustong sabihin sa inyo yan, sasabihin niya agad. Di ba, Elton? Oo. Yan ang lalaki. Matapang. Naman. Di ba, Elton? Tumigil ka ng bruwa ka. Ano yon? Wala po. Ay nako, alam ko na yung mga bulungan na yan. Tinanong ko lang po si Roda kung anong juice ang gusto niya. Ay oo, ipagtimpla mo siya ng juice. Ay, salamat po. Okay ba sa yung lason juice? Ano? Lychee juice? Nagulat ako. Ang dinig ko lason. Sandali lang, magtitimpla ako. Sige anak. Samahan ko po kaya si Elton. Kaya na niya yun. Dito ka na lang. Sige po. May itatanong ako. Ano po yun? Bago yung talagang tanong ko, itatanong ko muna kung ano yung binulong sa'yo ni Elton. Binulong po? Oo, yung kunyari tinatanong ka niya kung anong juice ang gusto mo. Yun nga po. Tungkol sa juice. Eto naman, masyadong loyal kay Elton. O sige na nga, wag mo nang sagutin. Yun po talaga. O sige, eto nang tanong ko. Pag nasa kwarto kayo, anong ginagawa nyo? Wala po. Ang tagal nyo, wala kayong ginagawa? Wala po talaga. Ay, sige, wag mo na din sagutin. Baka sinabihan ka ni Elton na wag sabihin eh. Ganito na lang. Basta gumamit kayo ng proteksyon, ha? Proteksyon? Oo. Mahirap na. Napakabata nyo pa para magkaroon ng anak. Ay, bakit po kami magkakaanak? Ay, batang to. Itigil mo na nga yan. Alam ko na ang mga galawan ng kabataan ngayon, kaya wala kayong may tatago. Pero, Shh! Huwag mo lang sabihin kay Elton na alam ko na, ha? pero… Naiintindihan ko na. Na kay Elton ang loyalty mo. Masaya ako kasi ganun mo kamahal ang anak ko. Ma'am… Tita! Tita, Shh! Huwag kang maingay, baka magduda na napag-usapan natin yung mga ginagawa nyo. wala naman po akong sinabi. Action speaks louder than words. Pero… Oh, nandyan na siya. Normal na tayo.
Papadudot para akong natrap. Tapos ay wala na akong kawala noong kausapin ako ni Ma'am Rosie ng oras na yon. Naghihinala siya pero parang sigurado na siya. Pinayuhan niya ako pero parang payag naman siya na mangyari ang iniisip niya. Noong makapagsolo kami ni Elton ay sinabi kong may sasabihin ako sa kanya. Sabi niya sa kwarto daw niya kami mag-usap. Muntik akong tumanggi ng pasigaw. Parang ayaw ko na po kasing pumasok sa kwarto ni Elton dahil sa iniisip ni Ma'am Rosie. Kaya sinabi ko kay Elton na sa labas kami mag-usap. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng sinabi ng mama niya at hinihintay ko ang reaksyon niya pero wala. Natulala siya. Kung di ko pa tinapik ay hindi matatauhan. Sinabi mo naman Papadudot na hayaan na lang daw ang ilusyon ng mama niya. Wala naman daw talagang nangyayari dahil wala daw talagang mangyayari. Kasi nga ay hindi daw kami talo. Pero hindi yun ang punto, kundi ang hinala ng mama niya. Sinabi ko na muntik ko nang aminin ang ginagawa namin. Saka siya lalong nagising sa mga sinabi ko. Sinabi niya sa akin na huwag sasabihin sa mama niya ang ginagawa namin sa loob ng kwarto niya kapag dalawa lamang kami. Bago kami mapag-isipan ng mga kabarangay ay sasabihin ko na ang ginagawa namin. Nagsusukat lang po kami ng mga bestida at naglalagay ng makeup. Yun lang naman po ang ginagawa namin at wala nang iba pa. Kinausap din po noon si Elton para hinga ng tulong dahil isang lalaki ang nangungulit sa akin ng mga panahong yon Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot may makulit na lalaki ang nanliligaw sa akin. Hindi pa siya kilala ni Elton kasi bagong salta lamang ang lalaki sa lugar namin. Hindi naman siya bastos pero sobrang kulit niya. Kahit na noong una pa lamang siyang pumuporma ay binasted ko na. Pero hindi pa din siya tumitigil. Ang tanging payo lang sa akin ni Elton ay huwag lang pansinin po ito. Sinubukan ko na pong gawin yon pero sa kulit ng lalaki kahit na hindi ko pansinin ay lalong nagpapapansin. Isang beses, naglalakad kami pa uwi ni Elton ay nakasalubong namin ang lalaking yon. Siya si Mike, 20 years old. May itsura naman pero hindi ko talaga siya gusto. Kinukulit niya ako noon kaya bigla kong hinila si Elton at ipinakilala na manliligaw ko at malapit ko nang sagutin. Papadudot muntik kong mahalikan ang kaibigan ko kasi biglang nag-ibang anyo. Ang baba ng boses niya na sinasabing magiging boyfriend ko daw siya. Sa kanya tinanong kung sino daw ba ang lalaking yon. Papadudot hindi pa din nasindak si Mike. Ang tanging sinabi niya ay hindi ko pa naman daw pala boyfriend si Elton. Kaya pwede pa siyang manligaw. Sa sobrang inis ko ay hinila ko si Elton at umalis kaming dalawa Papadudot. Nakita mo na kung gaano nakakainis yung pagmumukha ng lalaking yun? Ha? Sesh, bulag ka ba? Anong nakakainis? Mukhang anghel nga siya. Oh, paano mo nasabing mukhang anghel? Nakakita ka na ba ng anghel? Ay, piloso pa. Pauso ka kasi. Paano nagmukhang anghel yun? Mukhang mabait naman. Narinig mo ba magsalita? Naman. Ah, pakahambog! Sobra ka, hindi naman. Straightforward lang. Sandali nga, abogado ka ba niya? Sinasabi ko lang ang nakita ko. Pwes bulag ka. Maaari nga, pero bulag lang ako sa mga bagay na ayaw kong masamain. Anong inaarte mo? Moment ko to. Akong humihingi ng tulong sa'yo. Sayang chance ko na magdrama. Gusto mo drama? Ako malapit na mag-action, magugulpi na kita. Susumbong kita kay mama. Sumbongera. Natural. Oh, back to you na. Salamat naman. Welcome. Oh, ano ne? Yun nga, kailangan mo kong tulungan. Anong tulong? OMG! Ipapagulpi mo sa akin si Mike? Gaga, anong gulpe? Sa bunot kurot sampa lang naman ang alam mo. Oh, ano nga? OA ka kasi. Magpapatulong ako sa'yo na magpanggap ka na boyfriend kita. Yak! Sasampalin kita dyan Yaki naman talaga yung idea mo. Alam ko, pero wala na akong choice. Anong wala? Ang daming choice.
Yung kaklase nating si Luther. O kaya yung kapitbahay niyong si Ram. O di kaya yung nagbabantay ng tindahan nila Akong. Si Jim? Mismo. Ayoko dun. Natatakot ako, masyadong maraming buhok. Ayoko kay Ram, ang laki ng binte tapos walang puwet. At ayoko kay Luther, Inglesero tapos may accent pa. Hirap intindihin. Pintasera ka ba, te? Sinasabi ko lang ang totoo. Tumigil ka na nga sa kakareto-reto mo. Ayoko sa kanila. Ikaw ang gusto kong magpanggap. Bakit ako? Para hindi na ako mahihiya. Mas kampante ako na ikaw ang kunyaring boyfriend ko kasi kilala na natin ang isa't isa. Nakakaloka ka? Huwag ka nang umarte. Pag-iisipan ko. Ang arte mo naman eh. Galit? Sino ba naman ang hindi magagalit ang arte mo? Pag-iisipan ko nga. Bakit pag-iisipan mo pa? Aba, mabigat na desisyon yan. Magpapanggap ka lang, luka-luka. Hindi ko sinabing lusubin mo ang Mars. Kahit na. Sige, ganyanan tayo ah. Pag ikaw ang humihingi ng pabor ah. Sumbata na ba ito? Pinapaalala ko lang sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mo kay Mike? Gwapo naman. As in gwapo. Kahit na siya pang Diyos ng mga gwapo, ayaw pa din. Mabuti naman yung ayaw mo sa kanya. O, edi natauhan ka din. Yes, pabor nga na ayaw mo sa kanya. Very good. Kasi gusto ko siya. Ewan sa'yo, edi sa'yo na. Kaso kung magpapanggap ako na boyfriend mo, matuturn off siya sa akin. Paano magiging kami? Ganun ba? Alam ko kung paano. Alika rito. Paano? Papadudot, sobrang inis ko kay Elton dahil nakurot ko siya ng ubod ng nipis sa tagiliran. Kaya ayon, napatili sa sakit ang bruha. Naglabas ng mga kapitbahay nila Elton, pati na rin si Ma'am Rosie. Lahat ay nakatingin kay Elton kaya ang bruha kong kaibigan ay gumanti. Kinurot din ako ng simple at napasigaw ako pero hindi gaya ng tili ni Elton. Saka sinabi ni Elton na ako daw yung tumili nung una at hindi siya. Napaka-defensive ng pagkakasabi ni Elton. Nagtawanan ng mga kapitbahay. Ang mga kapitbahay kaya ay nagtawanan ay pinagtawanan si Elton dahil alam nilang siya ang tumili. Pero si Ma'am Rosie ay tumatawa sa ibang kadahilanan. Natutuwa daw siya na naglalambingan kaming dalawa, papadudot. Kaya mga kapitbahay ay pigil na natatawa sa ibang pagkakaintindi ni Ma'am Rosie. Gaya ng dati ay obvious na naman ang kilos ni Elton. Pero hindi yun nakikita ni Ma'am Rosie. Kaya nagpaalam na ako at bago umalis ay ibinulong ko kay Elton ang plano at saka ako umalis. Noong hapon pala na yon ay nakasalubong uli ni Elton ang makulit na si Mike. Kinumpronta niya si Elton, hindi naman para makipag-away kundi para klaruhin kung ano nga ba ang relasyon namin ni Elton. Ang bruha kong kaibigan umamin na wala kaming relasyon bukod sa magkaibigan kaya natuwa itong si Mike. Pero kung ano-anong kasiraan ang sinabi ni Elton tungkol sa akin na kina-turn off naman ni Mike. Saka sinabi ni Elton na maghanap na lang si Mike ng tunay na magmamahal sa kanya na nasa paligid lang. Sinunod ni Mike ang payo ni Elton at naghanap na lamang ito ng iba at nilayuan na ako. Pero ang ibang hinahanap ay hindi si Elton. Kaya ayon ang sama ng loob niya. Kaya niyaya ako na mag-inom daw kami. First time niya na magaya kaya sumama na ako, papadudot. Tita Rosie, si Elton po. Roda, tuloy ka. Elton, nandito na si Roda. Tagalog movies? May ginawa pa ako. Sandali, anong Tagalog movies? Tagalog movies, ang tagal. Bakit daw po ngayon lang ako? Ah, yun ba yun? Kayo talagang mga kabataan. Ma, papasok muna kami sa kwarto ah. Sige, pero magkwentuhan lang kayo ha? Ma, pa-Juliet-Juliet. Ano? Paulit-ulit daw po. Ah, okay. Tumayo ka na dyan, Roda. Tara na. Ay, Sige na, pasok na kayo. Lika na.
Dala mo ba? Tumunog nga, di ba? Buti hindi nag-usyoso si mama kung ano yung boteng tumunog sa bag mo. Bakit kasi 2 bote ng alak ang pinabili mo? Mahirap na, baka kulangin ng isa. Lalabas pa tayo. Ay, professional drinker. Hindi natin masasabi. Mamaya ikaw pa ang mas malakas uminom. Bakit ba kasi kailangan may alak ngayon? Anong okasyon? Walang okasyon. Magluluksa tayo. Ha? Saan? Nak, Ma? hinay lang ha. Ha? Saan po? Ay nako nak, huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong magiinuman kay ni Roda. Bakit alam ni mama? Sinabi mo? Luka-luka ka ba? Bakit ko sasabihin? Anak, Po? bakit kayo tumahimik? Alam kong iinom kayo dahil dinig na dinig kong tumunog nung nag-umpugan yung mga bote ng alak sa bag ni Roda. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Basta yung sinasabi ko ha? Iinom kayo baka makalimot kayo sa mga sarili nyo. Yuck! Sige na, tuloy nyo na yan. Iba din si Ma'am Rosie. Alam agad niya na alak yung tumunog sa bag ko. Minsan naiisip ko, mangkukulam si mama. Luka-luka. Tara na, simulan na natin to. Para sa pusong sawi. Sandali nga, ano sabi mo? Pusong sawi? Oo, Paki-explain. tagay muna. So? Inamin ko kay Mike na wala tayong relasyon. Ano? Sandali, bago ka mag-violent reaction, pakinggan mo muna ako. Inamin ko na wala tayong relasyon pero siniraan din kita kaya na-turn off siya. Siniraan mo ko? Kung sa bagay, okay na din basta mawala lang siya sa landas ko. Sinabi ko na maghanap siya ng iba. Teka sandali, 2 shot pa lang lasing agad. Nakakainis ka naman eh. Bakit ka kasi umiiyak? Akala ko kasi pag siniraan kita, sa akin siya magkakagusto. Pero hindi. Hayaan mo na. Hindi! Mahal ko siya! Anak, umiiyak ka ba? Ma, may pinapractice lang kami. Mamaya na tayo mag-usap. Ah, okay. Sige. Ikaw naman kasi makangalngal ka, parang 10 years na kayo ni Mike. Hayaan mo na, marami pang kamahal-mahal dyan. Hintayin mo yung para sa'yo. Mas okay pa nga kung naging kayo eh. At least lagi ko pa rin siyang makikita. Kaloka ka! Teka nga, bakit ba ayaw mo sa kanya? Eh wala ka naman boyfriend. Saka ang tagal na nating magkaibigan. Hindi pa kita nakikita magka-boyfriend. Ganun talaga. May dahilan ng lahat. Gulong-gulo si Elton sa sinabi ko. Yung lasing-lasingan niya ay biglang nawala at parang reporter na nagtanong ng nagtanong. Sinabi ko na may nagugustuhan na ako. Tinanong niya kung sino ang maswerteng lalaki at sinagot ko siya na ang maswerteng lalaki ay isang babae. Opo, Papa Dudut. Lesbian po ako since birth kaya medyo iba naman din talaga ang kilos ko. Kaya nung nabigla si Elton na kung bakit hindi ko sinasabi ay ibinalik ko lahat ng sinabi niya sa akin nung tinanong ko siya ng parehong tanong dati. Sinabi ko na obvious naman sa kilos ko na boyish ako. Ewan kung bakit parang nagbubulag-bulagan itong si Elton. Saka sinabi ko din na kaya hindi ko sinasabi sa kanya ay gusto ko siya ang magtanong sa akin. Gaya din nung sinabi niya na hinihintay niya lang na ang mama niya ang magtanong tungkol sa totoong kasarian niya. Hindi naman ako nagtatago kung ano o nagsisinungaling sa kaibigan ko. Gusto ko lang na magtanong siya. Nabigla man si Elton ay tinanggap niya din ang buong buo kung sino ako gaya ng pagtanggap ko sa kung sino siya.
Sa ngayon, Papa Dudut ay naging kami na ng sinasabi kong babae. Masaya kami sa piling ng isa't isa. Si Elton naman ay wala pa ding nakakarelasyon. Kaya naisip niya na baka dahil ayaw pa niyang magsabi ng totoo sa mama niya, kaya hindi siya nagkakaroon ng boyfriend. Kaya naglakas loob siya na kausapin na ang mama niya at umami na sa wakas. Kahit natatakot ay nasabi niya ng diretsyo ang lahat. Nagpasalamat naman ang mama niya dahil sa wakas ay nagsabi na ito sa kanya ng katotohanan. Matagal na pala talagang alam ng mama niya na Becky siya pero gusto niyang ang anak niyang magsabi sa kanya dahil ayaw ng mama niya na siya ang magpa-out kay Elton. Isang tinik pala sa kanilang mag-ina ang pagtatago ni Elton sa kung ano talaga siya kahit na alam naman nilang dalawa ang katotohanan. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Malaking tulong po ang Barangay Love Stories sa aming mga tagapakinig na mabigyan ng boses at kulay ang mga pinagdadaanan namin sa buhay. More power po sa Barangay LS 97.1, ang undisputed #1 radio station sa buong Pilipinas. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Roda. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.